Mga kabiday, sa magandang oras po sa lahat. Welcome po sa aking channel. Nako po, parang sinisimulan na po ng gobyerno po ng Pilipinas, mga kabida, no? Para ho sumikip ito pong mundo, no? Ni dating presidential spokesperson Harry Roque, mga kabida. Matapos pong formal na nag-request na itong Philippine government ng red notice mula sa International Criminal Police Organization or Interpol, laban ho dito kay Roque, mga kabida. Gusto ho ng Philippine government na maglabas po ng red notice ito pong Interpol, Yung red notice kasi parang arrest warrant na po yan, mga kabida, na ni-request po ng Philippine government para hulihin ito kung si dating spokesperson Harry Roque na nasa Netherlands po ngayon, mga kabida. Pansamantala pong nakatira po siya doon, pending doon ho sa kanya hong application for asylum. Okay, ito hong si Roque, Ito, babasahin ko lang po, ito pong article po, mga kabida, mula sa GMA News Online. Okay, ang sabi po dito, Philippine government submitted Interpol red notice request versus Harry Roque. Ito po yung sabi po ng Presidential Anti-Organized Crime Commission po, mga kabida. Ito po, the Philippines has requested that the International Criminal Police Organization or Interpol issue a red notice against former presidential spokesperson Harry Roque for alleged qualified human trafficking. According to Winston Casiao, spokesperson for the Presidential Anti-Organized Crime Commission or PAOCC. Sabi po ni Casiao, mga kabida, the Philippine government already submitted a request for a red notice and international arrest warrant para kay Ginoong Harry Roque. Okay? Mahirap lang kasi nagpo-project siya na siya di umano ay biktima ng political persecution. Wala namang ganun. Lahat naman nakadepende sa ebidensya, Alright? Kung malala po ninyo, mga kabida, ito hong si Roque, meron pong standing warrant of arrest, Kasama ito hong si Miss Cassandra Ong at 48 others, This is in connection doon ho, mga kabida, sa Pogo operation. Alright? Dahil ho sa Pogo operation, nakitaan po, mga kabida, ito hong si Roque, kasama ito hong si Cassandra Ong at 48 others na meron pong hands, mga kabida, doon po sa sinasabi po ng gobyerno na human trafficking, qualified human trafficking, kung saan po, mga kabida, meron pong na-rescue ito pong gobyerno na umabot po ng 158 foreign employees, mula doon ho sa Pogo, kung saan po ay di umano mga empleyado itong mga biktima, mga kabida. Alright? Eto, according to PAOCC, they were able to find evidence of torture, kidnapping, and sex trafficking at the site, as authorities were able to rescue at least 158 foreign employees. Lucky South 99 has denied the allegations. Roque was accused of helping secure an operating license for the Pogo Hub and was identified as the head of the Lucky South 99 legal department in its license reapplication, which was later denied by the Philippine Amusement and Gaming Corporation. The former spokesperson has denied the accusation, saying he is not and has never been the legal counsel of any illegal Pogo, nor has he ever represented Lucky South 99. He is currently seeking asylum in the Netherlands. Ayun. So yun po, mga kabida, So si Roque po ay kasalukuyang nasa Netherlands po, mga kabida. He is currently applying for asylum at yung kanyang application po ay pending, tinatalakay pa po, mga kabida. Kung maalala po ninyo, meron pong pahayag ito hong si Roque, okay, with regard doon ho sa possibility po, mga kabida, na huhulihin po ito because of the standing warrant of arrest for qualified human trafficking, mga kabida. At yung posibilidad na baka humingi po ng tulong ito hong gobyerno po ng Pilipinas sa International Criminal Police Organization.
Okay? Ang sabi po ni Roque, kung aking matandaan po mga kabida, hindi daw siya pwedeng hulihin because pending yung kanya hong application for asylum, diyan po sa the Netherlands. In fact, kung maalala po ninyo din, na parang kinansila na ata ito kung pasaporte po, ni Harry Roque, mga kabida, ng gobyerno po ng Pilipinas because of the case. Alright? Dahil sa kasong isinampa po, mga kabida, laban po sa kanya. Alright? Since meron po siyang pending application for asylum dyan po sa the Netherlands, kahit wala na po siyang pasaporte po, mga kabida, andyan pa rin siya, Hindi po siya hinuli po ng Dutch authorities po, mga kabida. Okay? So, abangan na lang po natin, mga kabida, kung kaya bang i-invoke po ng Interpol yung kanilang mandato, mga kabida, versus dito ho sa pending application for asylum po, ni Harry Roque sa The Hague o sa the Netherlands po, mga kabida. Alright? Ang sigaw kasi ni Roque dito, mga kabida, is political persecution, considering ito kung si Roque po ay identified po, mga kabida, sa mga Duterte, dating spokesperson nga dating presidential spokesperson. And then pangalawa, hayagan pong ipinakita po ni Roque po yung kanya kong suporta, mga kabida, kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Meron pa nga siyang mga hindi po magandang sinasabi po, laban ho sa gobyernong ito, laban ho kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, mga kabida. Okay, so kung titingnan po natin yung behavior po ni Roque, parang kampante po siya, mga kabida, na wala hong mangyayari po sa kanya, yan po sa The Hague, Netherlands, mga kabida. Okay? So abangan po natin to, yung powers po ng gobyerno para lang po makuha po nila ito kung si Roque, mga kabida, sa pamamagitan po ng International Criminal Police Organization, Yung Interpol kasi, yun yung parang na yun, ginagamit po yun, mga kabida, ng mga bansa na kasapi ho dito, para lang po makuha o hulihin po yung mga subject po nila, yung mga tumakas po na mga citizens nila, like for example, dito sa Pilipinas, para lang po mahuli yung mga citizens natin na tumakas sa ibang bansa, ginagamit po itong International Police Organization, So, maaari lang pong gamitin ito para po hulihin ang isang Pilipino, kagaya ho ni Roque, kung meron na pong kaso po na naisampa po, mga kabida, sa korte po natin dito. At lalong-lalo na po, pag ito po ay maglabas na po ng warrant of arrest, Katulad po ng ginawa po, mga kabida, ng gobyerno po ng Pilipinas, nag-apply for warrant of arrest after the case has been filed sa korte against Roque. Okay, at yun, inilabas yung warrant of arrest in May 2025 po, mga kabida. Okay? So, abangan po natin ano kaya ang gagawin ho dito ni Roque, magtatago ba ito, mga kabida, O ewan ko, hindi po natin alam, kung meron na bang naiisip ito kung si Roque, mga kabida, na kanya hong strategy ho dito, para lang po hindi po mahuli o mapigilan ito hong paghuli sa kanya, ng Interpol, sa request na rin ng Philippine government po, mga kabida, sa kanila, Actually, ito kong si Roque po, mga kabida, pangalawa na po ito, na pinaghahanap po ngayon ng mga otoridad po natin dito sa Pilipinas, Kung maalala po ninyo, una kong hinahanap po ito kong si Zaldico, na sinasabi hong mastermind daw, mga kabida, dito ho sa issue po ng corruption sa flood control projects at maging dito ho sa insertions ng 2025 national budget. Kung tutuusin po, mga kabida, ito hong si Roque ang unang may warrant of arrest po sa kanilang dalawa. Kasi yung warrant of arrest po ni Roque po, mga kabida, since May 2025 pa po. Samantalang ito hong si Zaldico, bago lang po yun Naglabas ng warrant of arrest ito pong Sandigan Bayan po, mga kabida. Pero ang common denominator po sa kanilang dalawa, sila po ay takas. Sila po ay pinaghahanap po ng batas dito sa Pilipinas, mga kabida, Kaya nga, dahil ho, nasa outside jurisdiction na po ng Pilipinas, yung location po nitong dalawang mga individual, mga kabida, si Harry Roque at saka si Zaldico, kaya nga humihingi na ngayon ng tulong ito pong Philippine government sa International Criminal
police organization para ho sa paghuli ho itong dalawang mga personalidad, ano, mga kabida. Okay? So, abangan na lang po natin to kung sino po sa kanilang dalawa ang mauuna po makabida na mahuli po ng Interpol, ano. Pero sa ngayon, wala pa pong sagot, tugon ito pong Interpol doon ho sa request po ng Pilipinas, ano, na maglabas ho ng red notice, ano, mga kabida, against Harry Roque, ano. At dito ho kay Zaldico, I don't know kung meron na bang request ang gobyerno po ng Pilipinas sa Interpol para po maglabas din ng red notice against Zaldico, ano, mga kabida, na meron pong kasong malversation of public funds, ano, which is non-bailable, mga kabida, yung kanila hong inirekomenda, ano, dahil ho sa umabot po ng billions yung halaga po, ano, na involved po doon ho sa kinakasangkutan po, mga kabida, ni Mr. Zaldico, ano po. Okay? So mag-abang po tayo. Okay, kung sino po sa kanilang dalawa ang unang mahuli. Parang ano to, competition po ito, mga kabida, kung sino po ang unang mahuhuli po, mga kabida, sa mga takas po ng mga Pilipino, ano, na pinaghahanap po ngayon ng gobyerno po ng Pilipinas, mga kabida. Para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw dito? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.